with me! Yay! Sino may sakit? Na si Daddy! Yay! Karga na yan! So, as of 5:30, ang body temp ni Baby Lucas ay 37.2. So, sana hindi na tumakas. Say hi! Running, I do. I love you. Galing nga. I love you. Yay! 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 Very good yan na. Lumalangoy ay mahal lang Diyos ikutupad. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Wah, di marunong. Hi! Hi! Ganda na na, Daddy. Wow. Wow, ganda yan, Daddy. Tulog na tayo. Sleep na tayo, baby. No, sleep na tayo. Sleep na? Oh, ganda ng lamp ng Lucas ah. That's your lamp, Nak. Ganda, oh. Wow. Ganda ng Lucas, ah. Ganda ng lamp, ah. What's that? Wow. Oh. What's that? That's nice. So, it's 1:25 PM na, and of course, yan. Magaling na naman si Lucas kasi umaga ngayong mamayang gabi, sana hindi na siya lagnatin. May sinat pa din siya, mainit-init pa din siya. Si Ate Margo na nakalmot ng mama niya kasi muntik na malaglag sa sa upuan. Yan, tulala siya. So, kakapunas lang namin kay Lucas, and yan na siya. Bagong iyak. Mama. Mama. Sana gumaling na siya. Titingnan niya yung gabi. Ito ay ang second night or second day na ni Lucas sa may lagnat. Kakaalis lang ng Tito Joma at ni Tita Joan. Si Tita Joan po namin ay isang doktor, so chinek niya po si Lucas. So, pagka-check kay Lucas, guys, okay naman yung niya, paghinga. Wala din siyang tonsillitis. So, ang pagpagawa bukas, guys, ay CBC at urinalysis. So, bukas ng umaga, aalis kami para sa lab test ni Baby Lucas. So, thank you, Tito Joma and Tita Joan. Yeah, thank you po sa pag-check sa akin.
Papagaling na po ako. So, ang ginawa is, may punas siya ng tap water lang, and then paulit-ulit lang all over the body, hanggang bumaba yung body temperature, para maiwasan nga daw yung convulsion ng baby. Maya kapag uminit ulit siya ng sobra, pupunasan ulit namin siya ng tap water. So, yun, pupuyat ulit kami kasi obserbahan namin siya. So, kasi ng 39 to 40 na siya. So, ang target is mapababa at least hanggang 38 lang, wag na mag 39. And wag na magkasakit ng baby ko, no? Ka na, alcohol na. Kana dito, dali. Bago iinom ng tubig. Do. Si Lucas naman. Paano mag-alcohol? Paano? Wow! Very good yan ah. One more time. Pa-alcohol. Ganto, anak ko. Ganto. Lucas naman. Si Lucas naman, kamay, dali. Your turn. Your turn. Hingi ka alcohol. Hingi alcohol. Hingi alcohol. Hingi. Oh. Wow! Wow! Very good! Ganun ako? Yan. So, hi guys. I'm Mami CJ. Pagpasensyahan nyo na yung itsura ko kasi medyo kulang pa sa tulog and pagod and stress. Parehas kami ni Daddy dahil binabantayan namin si Lucas. Bakit ko binlinag to? But to share our experiences and learnings. Napakahirap guys na magkasakit ngayon, lalong-lalo na sa mga baby natin dahil maraming bagong protocol na. So, nalaman namin na may sakit si Lucas kasi guys, usually, ganun talaga yung body temperature ni Lucas na mainit siya. Normal na sa akin yun. Yun yung mali ko kasi hindi ko agad binody temperature yung anak ko. Una nalaman namin may sakit si Lucas, sinabi ng mama ko, Be, bakit parang ang init ni Lucas? So, chinek ko, ay, ang init nga. Akala ko, normal lang kasi gabi na and galing siya sa aircon. So, chinek ko yung body temperature. It's above 37.8. Pinainom na namin na paracetamol si Lucas and then pinag-rest. Na yun yung mali ko. Dapat guys, always check body temperature using thermometer. If na-detect mo na guys na may lagnat yung baby mo, ano yung unang-una mong gagawin? Unang gagawin, at hindi ko nagawa to guys, kaya i-share ko, kailangan hindi ka magpapanik at hindi ka mag-worry katulad ng ginawa ko. Yung alam naman natin yung mga feeling, nanay tayo, nakikita natin yung baby natin, may sakit, nahihirapan at hindi nagsasalita kung ano masakit sa kanila. Mas maigi na wag kang mag-worry, lagi kang positive. Second, always monitor yung body temperature ni baby using thermometers. Ang ginagawa ko guys, nililista ko, minomonitor ko, nililista namin yung time, yung body temperature ni baby at yung kung anong oras uminom ng paracetamol. So lahat yan monitored, pati yung food intake niya, yung poop niya. Ever since guys, napaka-helpful yun. Ito yung listahan namin nung newborn pa si baby, nililista namin. If ever man in the future, magagamit nyo yan guys, dahil titignan yan ng mga doktor. Ang mga sakit guys, like dengue, like tigdas, may pattern ang lagnat sa kanila. So, katulad ng sa dengue guys, napaka-common yan. First day, second day, third day, matataas ang lagnat niyan, 38, 39, 40. And then, for the fourth day or the third day, minsan bumaba, nawawala ang lagnat and then lalabas yung, babalik ulit yung lagnat sa 6th day. Guys, so, doon pala malalaman ng doktor nyo kung ano agad yung sakit ng anak nyo. So, yung next na gagawin nyo guys is paracetamol. So, kailangan natin painumin ng gamot si baby ng paracetamol every 4 hours yan. Anong ml yung ibibigay nyo, depende kasi yan sa age ng anak nyo, sa timbang ng anak nyo. Next is, napaka-important to guys kasi ito talaga nakatulong sa pagbaba ng lagnat ni baby, is yung pagpupunas-punas sa katawan niya using tap water or maligamgam na tubig, na as in talagang hindi namin tinigilan si Lucas na punas-punasan hanggang bumaba yung lagnat niya. So, napaka-delikado na magkaroon ng convulsion ng ating mga baby. Kahit na mawala ng lagnat si baby, kailangan pa rin natin na i-monitor or ilista body temperature niya dahil nga
Yun yung sinabi ko kanina. Yung first day, second day, third day, and then fourth day, mawawala yung lagnat. Then sa 6th day, lalabas. So, kailangan pa rin natin i-monitor yun, guys, para pakita natin sa doktor. Pakainin ng mga fruits na masustansya and vitamins si baby. Kailangan palalakasin ang immune system. Ano lang is si Lucas, guys, ayaw na niya, wala siyang ganang kumain, wala siyang ganang uminom. Ang ginagawa namin, guys, force feed and force drink talaga siya. Na ang hirap sa feeling na pinapersa ko yung anak ko, pero iniisip ko na para sa ito, para gumaling ka. Kailangan, guys, kapag may lagnat ay more fluids ang baby dahil nga mainit sila, nawawalan, nadidehydrate sila. Kasi delikado talaga pag na-dehydrate yung baby. Kailangan dalhin ang baby sa ospital. Ang mga signs, yung high fever o yung fever na hindi nawawala, na may matamlay, hindi kumakain, may bleeding, nagsusuka, may severe headache, masakit yung tiyan, dehydrated. Yun yung mga kailangan nyo na lumapit sa health center, sa doktor nyo, o pupunta sa ospital. Ito yung pang 4th day namin, pero ngayon walang lagnat si Lucas. Pero lumabas na yung rashes niya. So, inaantay na lang namin yung result. Pray nyo po sana si Lucas. I-add nyo siya sa prayers nyo na gumaling na siya. Yun lang, guys. Please include nyo po si Lucas sa prayers nyo. Bye mga katimpo yan.